pulis. Nasa kwento is ninakaw nung pamangkin sa kanyang tiyahin na pulis ang baril. Meron po bang liability? Sa 10591, nakasaad po yan. Pero mas maganda po siguro, samahan tayo na magpaliwanag ukol po dyan ang Presidente at the General Counsel ng Gun Owners in Action, GOAC, at isa sa kaibigan namin ni Kuyang Bob Sahot, Boss Bob Sahot ng Arms Corps, si Attorney Rod Moreno. Attorney Rod, kumusta ka na? Magandang umaga sa inyo, sir. Attorney. Magandang umaga, Orly. Mabuti naman. Magandang umaga sa mga tagapakinig natin. Maraming salamat sa pagtanggap sa aming pang-istorbo ngayong umagang ito. Salamat to, hindi ko istorbo. yung kasing paliwanag na pag nagkaroon ka ng baril, itinago mo at may kumuha, hindi ka na raw ligtas doon. Pero under 10591, ito yung mga legal and practical requirement for gun safekeeping involves safe storage mandate. Ibig sabihin, lock and safe dapat yan. Properly stored under your listed residence. Yan dapat maunawaan ng mga gun owner na nakikinig ngayon na hindi ho yung common lisensyado iiwan nyo sa gun store. Dahil sa inyo yan, okay na siguro. Wala ho yun. Pag binili nyo ho yan, kung ano ho yung address nyo sa inyong LTOP, o License to Own and Possess Firearms and Guns License, andun dapat yan. At kung wala dapat yan dyan, andun dapat yan sa FEO, sa pulis. At pag yan nawala sa'yo, hindi mo pwedeng ikatwiran na ninakaw kasi ikaw ay liable pa rin kung yan ay gagamitin sa krimen. Tama ba itong binabasa ko ito, Attorney Rod? Tama. Actually, yes. Go ahead, sir. Go ahead. Actually, Orly, alam mo, tatlo yung sasabihin na tungkol dito sa pakay natin alam mo, yung focus kasi dito, hindi naman ho talaga yung mga responsible gun owners yung may problema dito Mm-hmm. Pero be that as it may, yes, sabi ni Secretary John Vic, kung pag-uusapan yung nawala yung pera, yung baril, medyo may pagkukulay yung batas tungkol sa kriminal. Mm-hmm. Ang liability mo lang as gun owner sa batas, if nawala sa'yo, babawian ka ng lisensya. Pero, that said, Orly, ang basa ko dito bilang abogado, hindi naman ho nawala lang dun sa policewoman Mm-hmm. Ang basa ko dito, talagang, sadya niya binigay dun sa kanyang pamangkin, dun sa suspect, sa akusado. Mm-hmm. Kasi kung circumstantial evidence na tinatawag, pag-uusapan, law enforcer ho siya, si Tiahin Pulis siya. Trained siya paano i-safekeeper, hawakan yung kanyang baril. Ina-account niya, the presumption is ina-account niya kung nasaan. Mm-hmm. At sa dami-dami ng tao, sa pamangkin pa niya napunta. Mm-hmm. So we can assume that the evidence shows na binigay niya. Mm-hmm. So sa akin dapat makasuhan siya doon sa Section 41 ng RA 10591, yung unlawful transfer of a firearm. Kasi sa batas sa 10591, pag ikaw, licensed gun owner, at binigay mo yung baril mo sa ibang tao, wala naman lisensya, hindi naman kwalipikado, ang hawak ng baril, binigay mo, kaso yan yung pagbibigay ng baril. Mm-hmm. Mas mabigat yung violation, yung paglabag na binabanggit mo. Kaysa dito sa crime yan. Kaysa dito sa safekeeping. Okay. Second ka, Early, since ang ebidensya sa tingin ko, tumuturo na doon sa fact na sinadya dito si policewoman na ibigay doon sa pamangkin niya na yung suspect. Dapat tingin ko si policewoman dapat makasuhan ng murder, masama. Mm-hmm. Murder by indispensable cooperation kasi siya nibigay ng pinaka-instrumento ng pagpatay. Mm-hmm. Kasi kailangan may makasuhan talaga dito Baka hindi yun nung nangyari. Para talagang to make a statement, ika nga. Alam niyo habang pinapaliwanag ni Attorney Rod, hindi maiwasan na pati yung mga responsible gun owner ngayon maaring maging subject na naman hindi naman paninita kung hindi parang pagpapaliwanag at maaring humantong sa pagtuluyang pagbabawal lalo na yung mga irresponsible
na nag-iingat ng baril, yung mga sports shooter, yung bata pa lang ang mga anak nila ay hinahayaan na nilang matuto ng responsible handling at pag-iingat ng baril para eventually maging athlete through sports shooting. Lahat ito may ano ba, may dahilan ba para mangamba at maaring maapektuhan sa pangyayari ito kasi lagi binabanggit yan kasi luwag-luwag ng pag-aari ng baril sa Pilipinas o dapat talaga walang sibilyan na nagmamay-ari ng baril o dapat pati pulis ang baril pag alis ng kampo iiwan sa kampo yung baril, yung mga ganong klase ng reaction. Orly, alam mo sinasabi ko, lagi natin sinasabi, yung mga ganyan usapan, that's barking up the wrong tree. Kasi kung titignan natin in an objective way, itong pangyayari ito sa Tacloban, ano ba yung baril na involved? Ito yung baril ng policewoman. Sabihin natin medyo hindi, sabihin natin rogue, ika nga. Kasi nga napabayaan sa tukulin. Kahit sabihin mo nawalan ng baril or binigay niya yung baril sa kanyang pamangkin. So hindi ito legitimate gun owner. At saka yung 15-year-old na ginamit niya per the reports, revolver na yung tinatawag na cloned, hindi yung rehistrado, ang ginamit na serial number doon sa baril, fake. So ang nangyari ho dito, illegal firearms yung nangyari na involved. Hindi yung licensed firearms belonging to responsible gun owners. Mukhang kung under intervention yung dalawang batang yon, yung mga nagmamay-ari ng baril, yun ang kinakailangang kasuhan pala talaga. Yes, tama ho. Mukhang sila ang pinag-uusapan kung ilang taong makukulong. Sorry, Orly? Mukhang sila ang dapat titignan kung gaano katagal makukulong. Yes, as I said, it's a matter of enforcement. Alright. It's always a matter of enforcement in these cases. Dapat ba trace ng PNP? Yung bang 38 caliber na ginamit rin nung 15-year-old, saan ba ho galing yan? Kasi kita-kita, it's an illegal firearm Kasi yun yung nauso na illegal firearms, gawa-gawa ng clones, it's either you smuggle galing sa Mindanao or sa mga liblib na lugar, binibenta-benta sa black market. Itong mga 38 caliber, dumagaling o isa ba mabinibenta-benta lang para magamit, para hindi marehistro. Pero kita-kita, it's a unlicensed gun. Alright. Yun dapat kina-crackdown Okay. Last question, Attorney Rod. Sa pangyayaring ito na tulad nun, nakakalungkot. Meron naman yatang insidente ng karahasan na involve ang mga kabataan na sa southern Tagalog area. Ano sa tingin niyo dapat na maging contribution nito? Lalo na doon sa mga nakikinig sa atin ngayon na baka hindi sila kabisado kung paano mag-ingat ng armas at maaring mawala sa kanilang posesyon. Alam mo tayo mga responsible gun owners, meron ho talagang batas, RA 10591 na yung tinatawag na lock vault, either a vault or cabinet, yung may susi na ikaw talaga may hawak. May ganun ho talaga. Dapat kusa tayo. Dapat sumunod. Pati pagdadala niyan, dapat nasa isang maganda, hindi yung dinidisplay. At pag may nakaparadang sasakyan sa yung parking, tututukan mo ng baril. Hindi dapat ganun. Hindi ho. Hindi sasabihin, official ako. Hindi ho pwede yan. Dati general yun. Ang baril ho, it's for self-defense. It's not for yabang or pagseta lang away. Hindi ho, yan. Hindi ho, that's not the instrument for that. In fact, tinutukoy na yung dispute sa parking. In fact, dalawa yun nakita ko Dapat ho talaga, huliin talaga, kasuhan yung mga tao involved Sabi nga, hulihin agad. Hindi na kailangan ng warrant of arrest. Well, that's correct. Dapat ho on the spot, nahuli. Alright. Anyway, Attorney Rod, okay, nagpapasalamat. Next time, palawakin. Thank you, Orly. Yes, of course. Sa Piloto. Good morning, Orly. Good morning sa mga listeners natin. Okay, thank you. Attorney Rod Moreno po, Presidente and General Counsel ng Gun Owners in Action o GOAC. Thank you, Attorney Rod Moreno. Maraming salamat. Magandang umaga. 6:49. Naho, mga kapuso. Hilingan, walang pinoprotektahan.